Ito. Oh, kita mo. Oh. Oh no. Ba't ganun? May pumutok. Nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ating YouTube channel. Yan. Makikita niyo ngayon kung paano mag-repair ng isang electric fan na stand fan na electric fan. Ito po yun. Bago natin isasaksak to sa outlet, ititesting muna natin kung anong naging problema nito. Sabi nung may-ari, hindi daw ito umaandar. Yan. Titingnan natin kung anong problema ng ventilador na ito, kung bakit ayaw umandar. Ang gagawin natin, huwag muna natin siya isasaksak doon sa outlet. Ititest muna natin kung anong problema nito. Gagamit muna tayo ng multitester. Yeah, magko-continuity check muna tayo. Wala siya. Ang problema nito, yung motor. Dapat yan, magkaroon yan ng continuity. Yan o, wala. Wala siyang mabasa. Baka maliit lang ang problema nito. Wala. Yan. Wala. Ang ibig sabihin nito, baka bumigay yung kanyang fuse. Mayroon itong fuse. Or baka nasunog na yung motor. Bago natin husgahan yung motor nito, bubuksan natin ito. Buksan natin to para makita natin yung mechanical. Baka may problema to sa mechanical. Kaya bumigay yung ventilador. Open yung kanyang winding. Hindi lamang yung kanyang winding ang check upin natin. Lahat check natin. Ang ginagawa natin, hinahanap natin yung possible cause. Para ipakita ko sa inyo na may problema ito sa motor o baka bumigay yung fuse. Sasaksak natin sa 220. Wag. Ito. Wag. Oh, kita mo. Oh. Oh no. Ba't ganun? May pumutok. May pumutok. Nung tinesting natin, wala naman siyang continuity. Bakit kaya? Yan, may pumutok. Ano ba yan?
Yung mechanical ang may problema. Dapat pala na-check ko muna kung okay yung mechanical. Ayun o. Pumutok siya. Yung sa tester itong tester natin, okay naman siya. Wala siyang contain width eh. Bakit nung sinaksak natin sa 220, pumutok? Sigurado may problema ito sa natin. Hindi ko akalain na mangyayari yung ganyan. Kaya nga susunod, bago natin sasaksak, check muna natin yung mechanical. Check muna natin yung mechanical na, yung mga hélice, may bang paikutin o hindi. Pumutok na. Tingnan natin kung hindi naapektuhan yung winding niya. Ang pumutok niyan yung fuse or winding. Tanggal natin yung capacitor. Napakatigas niya. Kailangan dyan yung malaking screwdriver. Mabangga tong capacitor na to. Dito tayo. Upuan natin para hindi tayo mapagod. Tanggalin natin tong dito. Tanggalin natin yung dito sa likod.
Medyo mainit. Ventilador tayo. May problema to sa mechanical. Kasi hindi mabigat to. Kaya ng panungkit. Kasi itong sa banda matanggal to. Ito sa capacitor. Matanggal-tanggal. Hindi matanggal-tanggal. Nahirap ikanto. Kaya mahirap kapag yung mga tornilyo na mahirap tanggalin. Wala, hindi ko matuto yung tinanggal. Tawlo ko muna. Yeah, matatanggal na. Naikot na siya. Yan, o. Kaya ako tinanggal itong kapasor para matanggal natin itong dito. Para matanggal natin yung takip. Yan. Pag-ayos ng ventilador, kumakain ng malaking oras. Lalo na pag ang tornilyo hirap tanggalin. Ay nako, maikli yung kanya. Maikli yung wire niya. Tanggal natin yung likod. Yung kanyang cord buo. Nakita naman yung pumutok na nga. Yan. Maglilis tayo para madali magsauli.
Patuloy natin ito. Patuloy lang natin ito. Hihal lang natin yung mamaya. Yan. So, tatanggalin natin ito. Yan, may problema na yung bushing niya. May problema na yung kanyang bushing. Yan, tingnan mo ninyo, iba na ang kulay niya. Siguradong kapal tayo ng bushing. Yan, pumutok na. Bibili tayo ng wala na. Pumutok ito. Bibili tayo nito ng panibagong winding. Binabibili naman ito na luwain na. Check natin kung okay yung capacitor. Capacitor tayo. Ito ay 2 microfarad. Dapat lumabas dito 2 microfarad din dapat. Basta lumapit lang sa 2 microfarad, okay lang yan. Pwede pa 1.8 microfarad. Ito ay 2 microfarad. Hindi mo na may eksakto yan. Pwede pa to 2 microfarad. Pinahalaan kasi hindi kasama yung kamay mo sa pagtitester. Yan o, 1.8 microfarad. Pwede pa to, pwede pa. Buo pa. Buo pa to, buo pa. Buong buo pa. 1.8 microfarad. Ito lang yung papalitan natin. Itong winding, putok na. Wala na, sumabog na. Tapos papalitan natin itong shafting. Wala na to. Iba na ang kulay niya. Bawas na. Magaspang na. Papalitan natin yan. Papalit natin tong bushing. Ito, madali lang tanggalin ito at madali lang isauli. Pakikita ko sa inyo kung paano magtanggal nito at magsauli. Matigas din pala to.
tigasin. Meron kaya tayong malapad na screwdriver dyan. Ito. Yun. Kailangan mayroon din kayong ganito kalapad na screwdriver para sa mga matitigas buksan. Kaya ako tinatanggal to. Tatanggalin natin yung bossing. Yan o. Ididiin lang natin to para matanggal yung bossing niya. Oo, ganyan, di ba? Susundutin lang ninyo ng long nose. Yan o. Ayan na, tanggal na. Oh. Ito yung kanyang bossing. Dadalihin ko to. Yan. Kasi ito, papalitan na rin to ng bossing. Ganyan na lang. Ganyan na lang. Oh. Dapat nakalapat to. Yan. Tulad ng pinakita ko. Yan. Longos ang kailangan natin para matanggal natin yung bossing. Didiin mo lang yan. Hindi kaya, malalim kasi siya. Yung screwdriver na malaki. Yan. Tanggal na. Papalitan natin to. Ito buo naman to, hindi natin papalitan. Tatabi lang natin yan. Di ba napakadali lang tanggalin. Mag-focus muna tayo sa ating video kasi bibili ako ng winding na sumabog. Tapos bibili tayo ng bossing at shafting. Yan. Pause muna tayo.